So guys, I think nga baka ito lang siya. Pero may famous kasi na parang street dito. So guys, dito na tayo sa Takayama Station. It's already, ang aga maggabi dito, no? Anong oras pa lang? Wala pang 5, no? Yeah, kasi dito sa Japan ang sunset is alas 5, guys. Earlier, oo. It's just 4:30, 4:40, ganun. Ang ganda naman din dito. Ang ganda rin dito, guys, Takayama. Uy, nakamask ako kanina, ha. Tatanggalin ko lang kasi ang hirap magsalitang na nakamask. Masuubuhin ako. Excuses. Ako na nagsabi kasi alam ko yung sasabihin mo. Cute. steak dito. Hindi ako kain steak. Steak ba? Yung steak yun. Parang wagyu ba? Yung Hindi ko lang alam. Pero ikot-ikot mo ito. Ikot-ikot muna tayo ng isa, pag wala pa tanong na tayo. So yun guys, pagkadating namin bumili na agad kami ng ticket pa Nagoya. So baka maubusan kami. 7 PM yung binili namin. So we have more than 2 hours. Stay here in Takayama. Yun guys, nag-search kami dito kung anong masarap kainin sa Takayama. Itong lumabas guys, Hida beef. Yan. Nilakad lang namin siya from the station. Malapit lang, pero parang ang haba ng pila. Ano, mahaba yung pila? Hindi ko lang yung pag-lenta kasi yung list lang siya. Pero nagsulat lang. Pero nagpalista ka na? Ako na nagsulat. Walang sulat kung anong number. Check natin. Haba, ang daming tao guys. Okay yan. 2, 4, 6, 8 plus ito. Oh, ito yung mga yakiniku. Nice. Pwede kayang bumili, mag-take out. Wow. Yun yung kakainin natin, yung Hida beef, no? Now please put the veggies to each. When Okay. you hold this one, please apply hot oil on center and then two sweet rice meat on there. Not your burning both sides. Unlock the veggies and the big sauces. Thank you. Thank you. So guys, we will try the Hida beef here sa Takayama. Ito siya, oh. Different types of beef. Yes, nakakaluwag-luwag sa life. Pero ang price dito is 5,500 yen per person yung kinuha namin package. Tapos dapat pag dalawa kayo, dalawa din bibili niyo. Para mga 2,200 pesos each. Medyo mahal siya pero minsan ka lang naman nasa Japan, so enjoy mo na lang. Let's go. Tsaka beef naman to, baka premium quality beef to. Let's go, Lay. Sabi niya pwede na daw ilagay yung vegetable dito. Tapos itong fat pwede na daw din ilagay dito. Eh, magpapa-oil sa beef natin. Ito, ispedan mo lang. Pwedeng ganyan. Tapos maglagay tayo nito. Guys, meron tayong
That's the first one. Ayan, meron pala silang special sauce daw dito. And this one is a Japanese sauce. And then merong kimchi. And parang salad yun. May pa-salad. Ito, other side dishes. May lemon, yung fat na ginagawa namin mantika. Wasabi. Maybe garlic. Oh, there's the rice. Thank you. God. Saan tofu? I feel so healthy. Healthy tapos may ubo. Cheers to good life. And sana gumaling na yung ubo ko ako with this beef. Lambot. I like. Let's try the Japanese sauce naman. Good. Ako na ang luto. Okay, try naman natin yung ibang. This is a different type of beef naman. Ito siya. Let's check if this one is better than the first one. Ito medyo thick yung karne niya. Which one so far? Which one is your favorite? Ito? Na makapal or ito? Na makapal, no? Kasi it melts in your mouth na. The first one kasi it melts in your mouth. So I think. Or yun ba yung reason mo or hindi? Baka may bakang reason. Ano yung reason mo kung bakit ito yung mas masarap? Parang chewy kasi nito. Yeah, makapal to, no? So, melts in your mouth. Tama ako? Hindi. sige, tama na. Yeah, the first one kasi melts in your mouth. The other one parang siyang premium ham. Pero masarap naman, pero thick. Thick yung karne. So, let's try the other. Pare-pares na ba ito lahat? Or iba't pa ito? No? Magkaiba ito. We still have two more. Ayan, so that's the one. Masarap yun kasi maraming taba. Lumipit na. Let's try this, the number 3. Ang sarap. P-E-R-P-E-K. Perfect. My gosh. If you combine it with the salad, that's the third B. Tapos ilagay mo sa salad, guys. Parang yun yung perfect na combination ever. Bill out na. Okay na ako. Bill out na, guys. Wait. Okay ako sa beef. Bayad na pa ka. My drop. I think the third one is like my number 1 na ngayon. Pero meron ba tayong 4th type of beef na huwag tayong papasigurado kasi baka hindi pala ito nagpapatalo yung 4. Save the best for the rest.
Nagoya, pupunta tayo ng Osaka. So, we will take the Shinkansen, or parang bullet train yata nila to. So, it will take roughly an hour siguro from Nagoya to Osaka. Hey guys, so yun nga, from Nagoya Station, so nag-train ako papunta dito sa Osaka. Ang bilis ng train, parang mga less than 1 hour. So, dito na ako sa aking hotel. It's called Arrow Hotel. Dito sa may Shinsaibashi. Actually, walking distance lang siya sa Dotonbori, yung mga Glycosine, yung Namba area. So, I really like it. So, quick room tour. Gamit ko. Tcharan! And then, merong CR lang dito. Ay! Nasaan yung ilaw dito? Nasaan yung ilaw? Ayan. Ayan. So, meron na tayong toilet and shower, bathtub. And this will be my bed for 3 nights. So, ayan. Medyo maliit lang siya pero kasya naman. Actually, parang good for 2 to. Kung dalawa kayo, pwede naman. But yeah. My mirror. May ref lang ako dyan na maliit. And TV. And may bintana ako. Ano bang view natin dito? Ay, hindi siya nabubuksan. Hi guys! So yun na nga, nandito na tayo ngayon sa Osaka. So from Nagoya, I took the Shinkansen or yung parang bullet train nila. Less than an hour actually yung biyahe. And then nag-check na rin ako sa aking hotel sa may Arrow Hotel. Actually, ang bait nila kasi kahit hindi ko pa check-in time. Kasi mga 11 AM pa lang, pina-check-in na nila ako. And then, kanina pala nung nasa train station ako, nahihirap-hirapan na talaga ako kung paano ako bibili ng train ticket. Sobrang bait nung katabi ko, si ate girl. Tinulungan niya ako, kahit hindi ako nagtatanong ng tulong, pero parang nararamdaman niya na kailangan ko ng tulong. So, tinulungan niya ako. Sorry. Thank you. And nandito na tayo sa may Shinsaibashi area. And guys, pwede nyo rin itry yung Arrow Hotel. Actually, free na rin yung breakfast niya bukas. Tapos, sinearch ko yung Glycosine. Ano lang siya, like mga 7-minute or less than pa nga siguro. Mga 7-minute walk lang siya or less. Kasi nasa Shinsaibashi area lang to. So, from Shin Osaka Station, pagdating ko ng Osaka, nag-train lang ako mga 6 stations away siguro to Shinsaibashi. And then dito na ako. Lalakarin lang natin mapunta sa may Glycosine. Tapos maghanap tayo din ng makakainan. Parang I'm so hungry. Ayun guys, magtatry ako dito ng kanilang syempre hindi makakompleto yung Japan na walang ichirada. The must try ramen. So yun, pumila ka ng mga around 30 to 40 minutes. And then, ayun, ito na ako sa aking munting sulok. Ayaw ko masyado mag-ingay kasi baka galit yung mga katabi. So ayun, nag-order lang ako and then hintayin natin. Excited na ako sa ramen kasi parang ang sakto na lamunan ko, so parang kailangan ko ng malamig. Ay, malamig. Mainit na sa baw. Ayun na bagay. Arigatou gozaimasu. Hey, so yan yung ramen guys. Chicken ramen. Chopsticks ang sa taas guys. Ready? Pwede na kaya? Ang bango. Ang bango. So excited for this. Ramen. Yung broth ha. Tikman na natin yung broth guys.
Mic drop. Mic drop. So good. Alam mo yung parang masakit yung lalamunan ko tapos masarap ng ramen. Perfect. Alright. Mic drop. Sarap. Ang perfect ng blend, guys. Like, masarap na hindi siya nakakaumay. Kasi di mo yung mga ramen na masarap. Pero sometimes parang masyadong umay. So it's just perfect. Magkakasikuhan na kami ng kapatid ko. Para-paraan. Gusto ko yung ganito na yung may harang dito. Yung meron kang sariling mundo, yung wala kang pakialam sa mga tao sa paligid mo, basta gusto mo lang i-enjoy yung ramen. Mic drop.